Magandang gabi mga minamahal kong mga taga-subaybay. Ako po si Brother Cirilo Gambana, isa sa mga explorer sa The Chosen Nation Save and Restore Incorporated. At ang aking topic ngayon patungkol po sa mga babala ni Jesus Christ dati pa. Mag-ingat sa paggamit sa pangalan ni Jesucristo. Bakit si Jesus nagbigay ng babala? Sa Matthew 24 versikulo 4 tudling 5. Kailangan talagang mag-step down si Kristo, Jesus, dahil kung hindi masave ang mga hinirang. Bakit si Jesus nagbigay ng babala? Matthew 24 versikulo 4 tudling 5, na mag-ingat dahil maraming magdala sa aking pangalan at magligaw sa marami. Matthew 24:24. Pati sa mga hinirang maligaw. Kaya babala yan sa ating Panginoong Hesus dati. Hindi lamang marami ang maligaw, marami din ang magsakripisyo. Papayag ba tayo na ang ating pamilya masacrifice dahil po sa pangalan lamang? Alam natin na sa ibang mga bansa ngayon, lalo na sa Algeria, maraming pinapatay doon na ginagamit nila ang pangalan ni Kristo. Lahat ng mga Kristiyanos, pastor, mga misyonaryo, pare, pinatay dahil sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, nagbigay ng babala ang Panginoong Diyos na mag-ingat dahil maraming magbitbit sa kanyang pangalan. Ngayon, ang isa yan sa pagsakripisyo sa mga membro, hindi lang sa loyal sila sa kanilang iglesia, loyal sila magbigay ng suporta, pero ang sakripisyo na sinasabi dito, yung masacrifice ang ating pamilya. Papayag ba tayo na ang ating pamilya isakripisyo natin dahil lang sa pangalan na yan? Kaya ang Panginoong Diyos nagbabala na mag-ingat sa pangalan na Jesus Christ dahil siya mismo, ang Panginoong Diyos, ay nagtago sa kanyang sarili. Diyos na yan, ha? Ngayon, sa pangalawang Korinto Kapitulo 2 versikulo 17, may mga sabi niya, sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Isa yan sa dahilan bakit bumaba ang Kristo na walang nakakaalam maliban sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinili. Gawa Kapitulo 10 versikulo 40-41. Siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatatlong araw at siya'y hinayaang mahayag. Sa 41 sabi niya, hindi sa buong bayan, kundi sa amin na mga hinirang ng Diyos lamang bilang mga saksi na uminom, kasalo niya pagkatapos siya'y nabuhay muli sa mga patay. Ngayon, para ma-prove natin na si Jesus Christ ay hindi na siya gumamit sa kanyang pangalan, ang inyong mga panalangin, ang ating panawagan sa kanya, hindi na gagana, wala nang sagot ang ating Panginoon Diyos. Proverbio 28 versikulo 9, siya'y naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig sa pakikinig sa kautusan, maging ang kanyang mga dalangin ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya pala, hindi na walang protection dahil ang Panginoon Diyos hindi na nakikinig. Kung tawagin mo ang Kristo, tawagin mo ang Jesus, wala nang makikinig, wala nang sasagot dahil nga wala na siya diyan. Hindi na Kristo siya. Bakit? Dahil sa pahayag 3 versikulo 12, inilipat na niya ang kanyang pangalan sa bagong pangalan. Ang kanyang pangalan na Jesus Christ, nilipat na niya sa bagong pangalan. Ayon sa The Special Revelation, Santo Papa, ungkoy na ang pangalan niya.
Kaya hindi masama kung sambitin natin ang Santo Papa Ungkoy. Kasi ang Panginoon Diyos mahal niya ang lahat ng mga tao sa mundong ito. Kaya kung sambitin mo siya, hindi masama, kundi protektado ka ng ating Panginoon Diyos. Siguro sabihin natin, okay lang yun Jesus Christ dahil Diyos naman siya. Tama yan, Diyos naman siya talaga. Pero bakit nag-step down ang Panginoong Diyos? Dahil mismo siya Diyos, nagtago sa kanyang pagka-Diyos, tayo pa na walang kapangyarihan. Kaya hindi masama na sundin natin ang kanyang sinasabi na mayroon na siyang bagong pangalan dahil noon pa man, hinulaan na yan ni Propeta Isaias at sinulat niya ni Juan Liberador ayon sa Pahayag Kapitulo 3 versikulo 12 na mayroon na siyang bagong pangalan. Kaya importante maniwala tayo sa kanyang bagong pangalan dahil wala nang bisa ang Kristo. Wala nang bisa ang Jesus. May bisa ngayon, Santo Papa Ungkoy na kapalit sa kanyang pangalan, Jesus Christ. Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 7, tudling 8. Hinubara niya ang kanyang sarili at palibhasay natagpuan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan man sa krus. Siya si Kristo, siya din si Santo Papa Ungkoy. Ayon sa The Special Revelation. Ito ang hindi natuklas sa mga kaaway ni Jesus at sa mga nagsamantala sa kanyang pangalan. Ang bumaba, ayon sa Efeso 4 versikulo 10, siya din ang umakyat sa buong sangkalangitan upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Matagal na itong hinulaan ni Propeta Isaias sa Isaiah 62:12 at naisulat ni Juan Liberador ayon sa Apokalipsis 3 versikulo 12. Siya ang bagong pangalan at para sa mga pinili, siya ang tinatawag na Santo Papa Ungkoy. Sa Efeso 4 versikulo 11, siya ang nagtalaga sa mga apostol, sa mga propeta, sa mga ebanghelista, sa mga guro o mga pastor. Sa bagong pangalan, kasama pa rin sila ngayon ang mga modernong mga ngaral niya. Wala mag-aral na theology, pero guided sa Espiritu Santo mula sa kanyang kaloob-looban, sa kanyang kabanal-banalan. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, mga minamahal ko mga taga-subaybay, hindi masama na ating paniwalaan ang bagong pangalan dahil ang bagong pangalan, isa yan sa kapalit sa kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, nagbigay siya ng description mula pa noon na mag-ingat kayo dahil maraming magbitbit sa aking pangalan para iligaw ang marami. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, ngayon, papayag ba tayo na ang ating kinabilangan na relihiyon siguro maabot mga 20 million tapos isacrifice lang yan dahil sa pangalan ng Jesus Christ? Kaysa paniwalaan natin ang bagong pangalan Santo Papa Ungkoy pero protektado tayo. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, siguro dugtungan na lang natin to sa sunod na kabanata. Ako po si Brother Cirilo Gambana, isa sa mga explorer sa bagong pangalan Santo Papa Ungkoy, the Everlasting Father. Thank you.